Praise the Lord. Amen. Yaman tayo kabsat, dagi na ng sahi iti kanta. Iti tayo tingat nga manam, it's time for us, kakabsat, nga danggan tayo, dagi tinapatid ng sasaw, iti apo. Iti pakasarakan na, iti mensahe, iti tayo tingat manam. Iti 1 Kings chapter 8 verse 61 kakabsat. Dawatak nga tumagdag tayo kas panangonog tayo iti sasaw iti apo iti dahi tinumalo. Ganito ang mababasa. Manatili nga kayong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ilocano. Ilocano ka kabsta. Ti puso yo napalungdo kuma. Kanhiyo ba a Diyos tayo? Amag na kayo kadagiti linlintag na. Kan salimut-mutan nyo dagiti bilbilin na. Akas ita ngal daw. English ko na. But your hearts must be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His commands as at this time. Makatugaw tayo kakapsa. Niya po Diyos iti mang bendisyon dagiti sasauna na ibasa. Tintad na nga tayo makakapsat, iti dahi ito nga bulan kunana a fully committed heart. Kag Paulo ang aro, iti mensahe, iti dahi ito nga malam kunana ang mga katangian ng mga fully committed. Ano bang meron, mga kapatid? Sa mga fully committed heart. Ano bang meron? A word committed kakabsat, tirutwort na commit niya. Kat naman, matatandaan natin, mga kapatid, ang aking sermon nung last patungkol sa commit. Ano bang dapat nating i-commit? Commit our ways, our weaknesses, our will, our wants, kakabsat. Yun, hindi tayo tinamalam, pag-uusapan natin ang patungkol sa committed. Siyempre, past tense na ng commit, yung committed. At nag-search sa kakabsat, nagkita kiti meaning na kunana, committed is an adjective. Past tense of commit, which means dedicated and loyal to a cause, loyal to activity, and loyal to employment. At the synonyms na kakabsat, dedicated, loyal, carry out, engage, execute, please, devote, obligate. Having made a pledge or commitment to someone. Kasi Tagalog na kakabsat, kung na nakatuon o nakapokus sa isang bagay o isang tao na nangangahulugan ng lahat ng iyong atensyon ay nakabaling sa kanya. Lahat ng atensyon ay nakapokus sa kanya. Sa isang tao, sa isang bagay, o sa isang pangyayari. Parang nag-aalaga ka ng baby. No, si Baby Alyang, hindi malingat-lingat yung pagtingin mo. Di ba?
Pag nag-aalaga ka ng isang baby, hindi malingat sa paningin mo. Parang yun ang ibig sabihin, mga kapatid, ng committed. Sa sentence, yapan di sentence na kapsat. English ko na they are hard-working people and committed to their work. Sila daw ay masisipag na tao at nakatuon sa kanilang mga trabaho. Yun ang ibig sabihin ng committed. Ano bang meron? Committed ba tayo, mga kapatid? Committed ba yung mga puso natin? Ang sabi sa ating versikulo, ating teksto, mga kapatid, ang sabi niya, number 1, manatili kayong tapat kay Yahweh. A committed heart has a stickability. Stick to one, stickability, sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, stickability. Amen. Mananatili sa pinapagawa ni Lord sa atin. Stickability. Mananatili. Manatili kayong tapat kay Yahweh. Noong umpisa, mga kapatid, tayo ay ganadong-ganado sa paninilbihan sa ating Panginoon. Naramdaman natin ang kilabot. Naramdaman natin ang presensya ng banal na Espiritu. Nag-uumpisa pa lang, mga kapatid, wow. Naramdam natin yung pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya tayo naman ay ganadong-ganado sa paninilbihan sa ating Panginoon. Naunang dumating sa worship celebration, pag-uwi, siya pa yung nahuli. Di nagtagal, may dumaan na bagyo, may dumaan na ulan, may dumaan na unos. Asan na yung kapatid? Wala na. Hindi na mahagilap. Di mo alam kung nagtampo, kung merong hindi ginusto. Wala siyang stickability. Hindi siya nananatili. Sana, mga kapatid, hindi lang Sunday na tayo ay maging manatili. Manatili tayong tapat sa ating Panginoon. 2 years na tayo, mga kapatid, tayo ay magse-celebrate ng anniversary. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa mga kapatid, sa mga buhay na nananatili. Nananatiling tapat sa ating Panginoon na naglilingkod. 2 years na. Kasiting, 2 years na tayong nananatiling. Sana magkakasama pa rin tayo, mga kapatid, manilbihan sa ating Panginoon. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? O tulog na kayo? Sabihin mo nga sa katabi mo, dahan-dahan. Sabihin mo sa katabi mo, mananatili tayo na manilbihan sa ating Panginoon. Come on, church, sabay-sabay. Sabay-sabay tayong manatili sa paninilbihan sa ating Panginoon. Kahit maputi na ang
buhok ko. Amen. Sabihin mo din sa kabila. Pero ako magpapakulay. Amen. Purihin ang Diyos. Sabay-sabay tayong manilbihan sa ating Panginoon kahit na maputi ang ating buhok. Purihin ang ating Diyos na buhay. Mananatili tayo sa gawain na iniatang ng Diyos sa ating mga balikat. Mananatili tayo sa ministry. Mananatili tayo sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Mananatili tayo sa ipinapagawa ni Lord sa ating mga buhay. Mananatili tayo sa mga gifts and talents na ipinagkaloob ng Diyos sa ating mga buhay. Mananatili. Yan ang meron sa may mga committed heart, mga kapatid. Kasi hindi naman po automatic na ikaw ay magiging committed. Marami kang pagdaraanan, mga kapatid. Ngunit kung nakatuon ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon, ikaw ay mananatili anuman ang mangyari. Purihin ang Diyos. Number 2, mga kapatid, sabi niya dito, live by His decrees or doing His will. Yung number 1 kanina, mga kapatid, is teachability. Number 2, there is consistently and not occasionally. Magna kayo kadagiti linlintag na. It's about living a life that aligns with God's will, mga kapatid. Hindi lang po, sabi ko kanina, hindi lang po araw ng linggo, hindi lang po pag may birthday, hindi lang po Christmas, o kahit anong okasyon, ngunit sabi dito, consistently. A committed heart is consistent, steadily. Pag may bagyo, may problema, hindi basta-basta natitinag yan. Pag may mga pagsubok, hindi basta-basta nasisira yan. Hindi basta-basta napapagod yan. Ngunit, mga kapatid, kung ikaw, as long as na ginagawa mo at lumalakad ka, namumuhay ka sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid, ikaw ay magiging consistent. Kasi yan po ang katangian ng may committed heart, mga kapatid. Hindi basta-basta sumusuko yan. Dahil ang kalooban ng Diyos sa mga buhay natin, yun po ay yung maparangalan siya, yun ang maitaas ang pangalan niya sa ating mga buhay, sa pamamagitan ng ating paglakad, sa pamamagitan ng ating pagtupad sa kanyang mga kalooban, sa paggawa ng mga iniatang niya sa ating mga balikat. Amen po ba? Amen. Kung tutuusin, mga kapatid, sadyang ang nilikha tayo para sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi ikaw ang may taas sa iyong buhay, mga kapatid. Tapos na yun. Yung mga kabanatang yun, tapos na. Yung mga kabanata na ikaw ang sikat, ayaw mong patalo, ikaw ang bida, tapos na yun, mga kapatid. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos para siya ay maluwalhati, maparangalan sa ating mga buhay.
Yung sabi ng kanta, ako'y nilikha sadyang para sa iyo. Lahat ng aking iaalay sa iyo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais kong maging kagalakan sa puso mo. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Number 3, mga kapatid. Ano yung number 1 kanina? Stickability. Number 2, consistently. Number 3, mga kapatid, yung sabi niya, a committed heart is obeying His commands. What is His commands, mga kapatid? Anya itibilin, itiapon. Ken ka. Kung natatandaan natin ang mensahe ni Bishop noon, ang yung commandment I gave unto you, that you love one another. Paulit-ulit, mga kapatid. Paulit-ulit nating naririnig. Love one another as I have loved you. A committed heart at dala ito yung katangian kakabsat. Nalakalaan ngayaton dagiti saan nga nakayayap nga tao. But, no nga naikumit, tapuso miti apong nagrigat niya kakabsat. Narigat ngayaton miti padang mataon. Ngunit, mga kapatid, sabi dito, obeying His commands. A command to love one another. Nalakangayaton, dagiti saan nga nakayayat nga tao. Nagsipot, tadayay pusong kakapsat na ikumitan iti apong. Nalakamlangan nga i-transfer, dayay ayat nga iso nga nariknam. Amen. Ibalasiw mo. Akaram. Dayay padam nga tao. Dayay ayat nga isungin parik na ni Apo Diyos kenta. Huwag mong i-judge, mga kapatid. Kung meron mang mga kapatid na hindi ka ibig-ibig, huwag mong i-judge. Huwag mong tuldukan, mga kapatid. Huwag mong susukuan. Ilagay mo yung sarili mo noon sa kalagayan niya ngayon. Pray that God will change. Kararag mo, panalangin mo na basagin ni Lord ang kanyang pride. Napaka-imposible kung na tayo kakabsan. But in the hands of God, awan imposible kang kuwanan. Pray that God will change. Ye puso na ye kapsat mo. Pray that God will transform kakabsan. Kasi pa ng transform ni Apo Diyos kada tayo. Pray that God will give her a committed heart as God gave us kakabsan a committed heart. Oh, hallelujah. Sabi ko kanina, hindi naman po automatic. Agad-agad meron tayong commitment sa ating Panginoon. Kaya bigyan mo ng chance, mga kapatid. Yung mga taong gusto nating ilapit sa ating Panginoon.
Step by step. Tapos na yung mga panahon na ikaw ang nasusunod sa iyong buhay. Tapos na yung mga panahon, mga kapatid, na ikaw ang napaparangalan sa iyong buhay. Kaya nga, dapat sa mga may committed heart, mga kapatid, sana manatili tayong sa ating Panginoon. May consistent tayo, mga kapatid. At ginagawa natin ang mga pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. At hindi lang yan, ito yung panghuli, mga kapatid. Dito ako magtatapos. Ang sabi sa 2 Chronicles 16:9, sabi dito, nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Napintas iti Ilocano nakakapsat. Tadagiti mata ni Huba, mapanda nga agsupli-supli ti amin alubong, tapno at parang anapiksa, apumadang kadagijay at ipuso da na palungdo, ang maitulong kan ko na purihin ang ating Panginoon. Napimpintas man tinglis ang gapsat kunana, for the eyes of the Lord reigns throughout the earth, to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Hallelujah. Papiksan na dagijay tapat kang kuana. Those whose hearts are fully committed, mararanasan natin ang extraordinary strength na galing sa ating Panginoon. Mararanasan natin, mga kapatid, ang extraordinary strength dahil sa Diyos ito nanggaling. Kaya extraordinary strength, ang mga may committed heart, sila lang, mga kapatid, ang makakaranas ng kalakasan mula sa ating Panginoon. Kaya hindi nyo ba napapansin kung may mga problema tayo, kung may pagsubok, kaguluhan, hindi ka basta-basta natitinag, hindi ka basta-basta nawawalan ng loob. Ngunit, ang gusto mo ay magpatuloy, ang gusto mo ay ipakita sa mundo na ang iyong Diyos ay buhay. Ang Diyos na pinagsisilbihan mo, hindi nang iiwan. Laging nakasupport sa'yo. Laging naka-rescue sa'yo. Laging handang tumulong sa'yo. Dahil alam ni Lord, mga kapatid, ang nilalaman ng ating mga puso. Alam ni Lord, mga kapatid, kung ikaw ay tapat sa Kanya, alam ni Lord, ang puso mo, mga kapatid, kung fully committed ka sa Kanya. Alam ni Lord, kung ang puso mo ay nahahati, mga kapatid, it's divided between Him and the world. Alam ni Lord, kung ang puso mo ay nahahati between Him and your flesh, paano ba, Pastor, ang gagawin upang magkaroon ng committed heart? Oh, hallelujah. Hingin mo sa Diyos, kapatid, na kilusan ka upang siya iyong naisin
Hingin mo sa Diyos na mas gugustuhin mo na siya ang iyong sundin kaysa ang offer ng mundo. Hingin mo sa Diyos na baguhin ang iyong puso sa hapon na ito. Purihin ang ating Panginoon. Ito po yung mga salita ng Diyos sa hapon na ito, mga kapatid. Kung anong meron ang mga committed heart, there is stability, mananatili tayo hanggang sa pagputi ng ating buhok, consistent, obedient, and extraordinary strength. Hallelujah. Hingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng committed heart. Hallelujah. My heart's desire is to bless you. Yes, Lord. This is our prayer. My heart's desire is to This is live our you heart's up desire. today. Hallelujah. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Tagalog ang nais ko. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka lubos sa bagyo at sa problema, sa galang at sa pag-asa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Mga kapatid, napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon. Pinapalalahanan tayo ng Diyos na tayo po ay magpapatuloy na maglilingkod sa Diyos. Tayo po ay mananatili sa paglilingkod sa Panginoon. Mananatili sa Kanyang presensya na anumang sitwasyon ng ating mga buhay, gaano man kahirap ang ating nararanasan, husgahan ka man o anuman ang sabihin sa iyo ng tao, mananatili ka sa presensya ng Panginoon. Pangatlo, sinabi doon, dapat tayo po ay maging obedient sa mga instruksyon, sa mga utos ng ating Panginoon. At ang sinabi kanina ng ating preacher, na dapat huwag tayong mapanghusga. Atin silang ipanalangin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, yung command ng Diyos na inutos niya sa atin, dapat tayo po ay magmahalan. So bilang magkakapatid sa Panginoon, huwag tayong magkagatan, huwag tayong maghusgahan, kundi tayo po ay magmahalan. Obedient. Ang nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, nais ng Diyos ng bawat puso natin ay fully committed sa Kanya. Sapagkat ang tinitingnan ng Panginoon, hindi ang ating kakayahan, hindi ang ating katalinuhan, hindi ang ating panlabas na kanyuan, kundi ang tinitingnan ng Panginoon kung ano ang laman ng ating mga puso. Yun ang napakahalaga sa Diyos. Kapatid, kumusta po yung puso po natin? Na-commit na ba natin sa Panginoon yung ating mga puso? O may mga humahadlang pa? Bakit hindi natin maibigay ang ating buong puso sa ating Panginoon? Dami na natin napakinggan ng mga mensahe.
na we must love God with all our heart, with all our soul, with all our strength. At kapag nagawa mo yon, ibig sabihin yung puso mo fully committed sa Diyos. Sometimes, totoo yung sinabi ng ating preacher, napakahirap mahalin, napakahirap ibigin yung mga taong hindi ka ibig-ibig kung hindi na-commit ang puso natin sa Diyos. Pero kapag na-commit natin sa Panginoon yung ating puso, walang mahirap na hindi natin kayang gawin sa harapan ng Panginoon. Minsan pa natin awitin ang nais ko. Hallelujah! Nais ko ibigin ka, Jesus. Ang nais ko ibigin ka, lubos. Sa bagyo at sa problema, sa ganda at sa pag-asa, ang nais ko'y tuwing ka, Jesus. Ang nais ko ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin Higit ka, pa sa lahat ng bagay, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Marunong panalangin ang awit ito from the last part. Ang nais ko ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa ating buhay. Ang nais ko'y ibigin Yes, ka, Lord. Jesus. Nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Panginoon, sa hapon ito, maraming salamat sa iyong salita. Namin pong napakinggan, tunay nga po na mahal mo kami sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mo kaming itinutuwid, Panginoon, sa mga bagay na nakikita mo na hindi ka nais-nais sa inyo. Minsan, Panginoon, kami po ay lumalampas. Pero salamat po sa inyong mga paalala sa hapon pong ito, sa inyong mga salita. Tunay nga na mahal mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Na nais mo ng bawat isa ay maikumit pang magkaroon kami ng fully committed na puso sa inyong harapan. Dakilang Diyos, tulungan po ninyo ang bawat isa sa hapon po ito through the power of your Holy Spirit na magawa namin, Panginoon, na may kumit ng buong-buo ang aming puso sa inyo. Narinig po ninyo ang aming inawit. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aming buhay, Panginoon, Ikaw ay aming pupurihin, Ikaw ay aming ibigin, na anumang bagyo, anumang problema, ang maranasan dumating sa aming mabuhay, Panginoon, wala kaming ibang iibigin, wala kaming ibang sasambahin, wala kaming ibang pupurihin, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Dakilang Diyos, yung mga katangian ng committed heart na yan, ipagkaloob mo sa amin, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin na kami ay matutong manatili sa iyong presensya, kami ay matutong manatili sa iyong kalooban, na kami, Panginoon, ay matutong manatili sa iyong mga kagustuhan. Kami ay matutong manatili, Panginoon,
na nakatayo, na sumasamba, nagpupuri, naglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Pagpalay mo yung lingkod na siya mong ginamit sa hapon po ito. Patuloy mo siyang gamitin mightily and powerfully. Salamat po sa inyo po na ibinabalik o ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.